Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Susubukan ko na lamang pong laksan ang aking tinig sapagkat ang atin pong mikropono ay kulang na sa baterya. Kumikislap-kislap na po siya. But then it is a pleasure at isa pong again kami ay makasama ninyo sa panambahan ngayon at sa pong privilege ang gamitin at dalhin ang salita ng Panginoon sa inyong kalagitnaan ngayong umaga. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Genesis, and we are going to read a very familiar passage in Genesis 1:26 to 28. Ito po ang mga talata kung saan sinabi ng Diyos na lalanangin niya ang tao. Pupunta po tayo sa pasimula. Genesis 1:26 to 28, babasahin ko po sa wikang Tagalog. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Verse 28, sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa mga bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Diyos, sa oras na ito, tunay nga sa mga talata na aming binasa at napakinggan, nawas, gamitin mo ito, O Diyos, upang ipakita sa amin ang aming pagkakakilanlan, ang iyong layunin sa aming mga buhay. Samahan mo kami, O Diyos, sa aming pag-aaral ng iyong salita at buksan mo ang aming isipan, maging ang aming mga puso sa iyong salita na ito'y tanggapin at magpasailalim kami sa otoridad nito. Sa iyo kami nagpapasalamat, ngayon pa lamang, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa isang pag-aaral na na-publish ngayon June 25, 2025 lamang po ng Philippine Daily Inquirer, natagpuan na yung mga may moderate to severe depressive symptoms sa mga Pilipino, mostly sa mga teenage, 15 years old hanggang 24, ay nag-increase. Simula noong 2013 to 2021, from 9.6% to 20.9%. Nakita natin yung surge, no? And din sa mga datos na mayroon ng University of the Philippines Population Institute, pinapakita na yung youth suicide rose from 8% in 2013 to 17%. So kita niyo yun, 8% to 17% noong 2021. And ditong mga attempts na to nag-increase from 3% to 7%. At nagkaroon ngayon ng surge pagdating sa yung mga crisis hotlines, yung mga hotline regarding their mental health, na ang sabi dito, nagkaroon ng 600% increase sa mga hotlines na ito. Pre-pandemic, bago mag-pandemic, merong around 3,991 na mga calls to over 21,468. And 35% of those were suicide-related. Now, pagdating sa mental health issues, napag-alaman na merong, kumbaga parang ang ratio is merong isang one mental health worker for 100,000 Filipinos. At sa mga public school, typically, merong one guidance counselor for 25,000 students. And so makikita natin dito, yung gusto kong ipakita, why am I citing this statistics? Gusto kong ipakita dito sa inyo ngayon na nagkakaroon ng surge ng anxiety, depression, suicide. But what's the reason behind this? Mostly, it is
hopelessness, kawalan ng purpose sa kanilang mga buhay. And this staggering data na ating tinignan, kalimitan dito mostly were identity crisis, at dahil dito sa mga bagay na ito, they are turning sa relationship, achievements, or kahit sa mga social validation para makita nila yung purpose nila sa buhay nila. At kapag ang mga bagay na ito ay nag-fall, dahil yung dependence nila ay nasa isang bagay na panandalian lamang, something temporary, yung identity nila which is tied to these things, to these unreliable anchors, diba? School success, approval ng ibang tao, social media, kapag ang mga bagay na ito ay nawala, their sense of worth collapses. Kasamang nawawala yung kanilang sense of worth, identity, purpose. Kumbaga parang ginagamit nilang saklay ang isang saklay na balik. And ang gusto kong ipakita sa atin ngayong umagang ito, anong connection nito doon sa ating binasa, is doon pa lang sa pinakang simula, when God created us, ay makikita natin, and this is my message for you this morning, na tayo ay nilikha ng Diyos to find our identity and purpose from God and not in the things of this world. Na matatagpuan lamang natin ang ating pagkakakilanlan, ang ating layunin mula sa Diyos at hindi sa mga bagay ng mundong ito. The first thing na gusto ko makita natin, mga kapatid, is that we are created to depend on God. Tayo ay nilikha upang umasa, dumepende sa Diyos. Alam niyo po, tayo ay nabubuhay sa isang mundo kung saan ang mga tao, they are searching for identity. Kaya nga meron tayo ngayong term na identity crisis. And hinahanap nila yung purpose nila in their life. At marami dito, hinahanap nila ito sa kanilang career. So other people, in their relationships. Some try to seek it sa kanilang mga achievements. Pero kagaya nga na nabanggit natin, ang mga bagay na ito ay nawawala. At nawawala yung kanilang identity and purpose along with these things. Pero ang gusto ko ipakita sa atin, paano ang kasulatan ay itinuturo tayo sa katotohanan na parehong ang ating pagkakakilanlan, maging ang ating layunin ay matatagpuan sa Diyos who created us in His image at binigyan tayo ng katotohanan kung paano tayong dapat mabuhay. Nabanggit na kanina dun sa Bible reading natin na tayo ay nilikha ng Diyos as part of His creation. Bahagi tayo ng sangnilikha, but unique in all His creation. Bahagi tayo ng sangnilikha, ngunit at the same time, kakaiba tayo sa sangnilikha. Let us make man in our image after our likeness. Ito ang sinabi ng Diyos, ni Yahweh. At ito ang dignidad ng sangkatauhan. This is the dignity of man. Hindi tayo yung, well, kapag kayo ay nakinig sa mga tinuturo ngayon, lalo na sa biology, sasabihin tayo yung nasa top ng animal kingdom. So technically, kasama lang tayo sa grupo ng mga hayop. And we are just at the top. But we are created in the image of God and His likeness. It's not that we are in the top of the animal kingdom. We are separate, in a sense, to the rest of creation. Dahil nilikha tayo with a unique role, may kakaiba tayong layunin sa sangnilikha. Sinabi ito, let them have dominion over all the earth. Merong ibinigay na gawain sa atin. God entrusted man with the responsibility na i-exercise itong dominion na ito over all creation bilang representative ng Diyos sa sangnilikha. Nagigets niyo yun? Parang siya yung caretaker ng nilikha ng Diyos.
After that, ibinigay niya to kay Adam. So man was supposedly the unblemished, perfect caretaker of the whole creation. Kung hindi siya bumagsak sa kasalanan. And we are God's representative. So, nung nilikha ng Diyos the rest of creation, hindi siya nagbigay ng mandato. Hindi siya nagbigay ng mandato sa unggoy. O ikaw, unggoy, ganito ang gagawin mo. Leon, ikaw, ganito. Kayong mga isda, ganito. Walang ganon. Only man was given what we call the creation mandate. So there is something different with man. And the rest of creation, ang buong sang nilikha, ay kaya nilang luwalhatiin ng Diyos just by existing. Just by existing. Dahil nandyan lang sila, it glorifies God. Sabi ng Psalms 148, 3-5, ganito, purihin ninyo siya, araw at buwan. Purihin ninyo siya, kayong lahat ng mga bituin na ng maningning. Purihin ninyo siya, kayong mga langit ng mga langit. At ninyong mga tubig na nasa itaas ng mga langit, ang pangalan ng Panginoon ay purihin nila sapagkat siya ay nag-utos at sila yung nalikha. The very fact that they were created ay nagbibigay na ng kapurihan sa Diyos. Pero nung nilalang niya ang tao, kinausap niya ang tao. And He gave them an instruction kung paano sila ay dapat mamuhay ayon sa kanyang kalooban at layunin na ibinigay. And as image bearers, yung value and identity natin are found in reflecting yung karakter ng Diyos. So that means we are not autonomous being. Hindi tayo sarili natin lamang. Dahil nung nilalang tayo from the very beginning, we are dependent on God for our very sense of self. Para makilala natin yung sarili natin, we need God. And here's the problem. Today, people seek their identity and affirmation sa lahat ng mga bagay rin na nilikha. Gaya na nabanggit na natin kanina, relationship, careers, desires, achievements. Pero ang katotohanan ay matatagpuan lamang natin ang ating pagkakakilanlan sa Diyos. Bakit? Sapagkat siya ang lumikha sa atin. We are designed to be dependent. Kumbaga nung ginawa itong electric fan na to, naka-design yan na kailangan mo siyang isaksak sa kuryente. It will not function. Kahit anong gawin mong pag-iikot dyan, pagkalikot dyan, hindi yan gagana. Unless lagyan mo siya ng energy source. Because that's how this thing was created. And in the same way, we are created in the image and likeness of God, and we are created to be dependent on God. Bakit? Ba't natin nasabi yun? Nung nilalang si Adan at si Eva, they were given instruction. Pansinin niyo ito. Bago pa pumasok ang kasalanan sa mundo, bago pa sila magkasala, nakadisenyo na sila to need God, to need each other. They are dependent on God's Word na marinig kung ano yung kailangan nilang gawin, how they are to live, what's their purpose, what's the instruction of the Lord. From the very beginning, wala pa ang kasalanan, they are created to be dependent upon God. That means dependence on God is not a weakness. Dependence on God is a fundamental part of who we are. That's how we are created. Ang ating pangangailangan, minsan kasi we are living in a world na tinuturuan tayo to be too independent. Parang yun yung goal. To be independent, to be self-sufficient.
Pero yung pangangailangan natin bilang mga tao, our need of help is not a flaw. Hindi ito kasiraan ng kasalanan. Kaya ako ganito, that's why I need help, that's why I need to depend on others dahil pumasok ang kasalanan. No. The reason why is you are created to be dependent. We need each other. Intrinsic siya sa nature natin as created beings. That's why we need the church. That's why we need one another. Para dalhin tayo sa kabanalan. And today, there are those who fall into the lie of self-sufficiency. Naniniwala tayo that all we need is ourselves. Mapapansin niyo yan sa ilan. Isa, baka kahit tayo, na merong may magsasabi sa iyo o sa kanya at sasabihin nila, unless ako yung makakita, unless ako yung makadiskubre, saka ako maniniwala. It shows they don't depend on others, they only believe in themselves. They're trying to be self-sufficient. It is as if kailangan nilang mapatunayan that they are independent. Pero tandaan natin mga kapatid, isa lamang ang self-sufficient, self-existing, at tunay na independent that needs nothing else but himself. That is God. That is God. Siya lang yun. Only God is without limits. And so, when we are tempted to think, hindi, kaya ko ito, ako lang to. Let us remind ourselves that we are limited. Maraming mga tao, they believe ang ganitong bagay na ang kailangan lang nila ay kanilang sarili. Okay lang kahit wala ang Diyos. Ngunit hindi nila nare-realize, whether they know it or not, na ang Diyos ang nagsusustain sa kanila sa bawat hininga, one breath after another. They will seek dependence, purpose, identity sa lahat ng mga bagay, but not God. And so, the first thing na gusto ko iwanan sa atin mga kapatid is that nilikha tayo upang umasa sa Diyos para sa ating pagkakakilanlan, our identity, our purpose, at ang ating buhay ay nakaugat sa kanyang disenyo at paggabay. There was this one story na may isang lalaking minsan na nagmamaneho na biglang nasiraan siya sa daan. This was a long time ago. Sa isang remote na daan sa US at walang ibang dumadaan doon. Hindi niya alam kung anong gagawin niya sa sasakyan niya. He is very much frustrated. Ginawa na niya lahat ng kanyang naiisip. Binuksan niya na yung hood. Tinignan na niya yung iba't ibang bahagi. Walang nangyari. Hanggang sa naupo na lang siya sa tabi ng kalsada. Just then, may dumating na matandang nakasasakyan din at napansin siya, tinigilan siya at nag-offer ng tulong sa kanya. And of course, dahil frustrated na siya, pumayag siya. So tinignan lamang ng matanda yung hood, may inikot-ikot lang na konti. And after a few moments, ang sabi sa kanya, subukan mo nga yung buksan. And to the astonishment at paghanga nitong driver, biglang gumana yung sasakyan. So, sobrang tuwan-tuwa siya, nag-thank you siya dito sa lalaking ito. At sabi niya, who are you? Paano mo nalaman kung ano yung dapat gawin? At nagpakilala, itong matandang ito na nakangiti, at sabi, I'm Henry Ford. I designed this car. Ford. Siya yung nag-design. Now, because he's the designer, he knows exactly to fix
what's wrong. Alam niya what's out of place. And it's the same with the great architect, our great designer and creator, the Lord. At siya mismo ang nag-offer sa atin ang kaparaanan to fix what's wrong. So if God is our creator at tayo ay kanyang sangnilikha, we must acknowledge yung kanyang karapatan sa ating mga buhay. Kasama dito ang pagpapasailalim sa kanyang kalooban and His design for our lives. We should seek to understand at sundan ito, magtiwala sa Kanya. At ang tanungin natin sa ating mga sarili, if you are seeking your identity ngayon sa buhay mo, ikaw personally, where do you find your identity? Kasi even here, kahit mga Kristiyano, kahit dito sa mga tumatayo dito sa pulpit, they may find their identity in the ministry, in the success of the ministry, in relationships. So where do you find your identity? You need to find your identity in Christ. Because it is God who makes us into His likeness, and now we need that Christ likeness. Sa Kanya lamang natin matatagpuan ang tunay na layunin at pagkakakilanlan. So let us rest in God's Word. God has designed us to depend on Him, at ano yung ginamit niya na mode for us to know, the revelation for us to know His will, His Word, the ultimate guide for how we should live. Kaya kailangan natin yakapin ang paggabay sa atin ng kasulatan. It was God's Word that Adam and Eve needed to find their identity and purpose. And it was the same for us. So ang question dito, how are we submitting to God's Word in our lives? At marami, alam natin, ang lumalaban dito sa salita ng Diyos. Why? Bakit sila nagre-rebelde? Bakit sila lumalaban sa Diyos kung dito pala natin matatagpuan ang ating pagkakakilanlan ng ating layunin? Well, the answer is still in the beginning. And if we are created, kagaya ng ating tinignan, to depend on God, we are also created to receive truth from God. Nilalang din tayo para tumanggap ng katotohanan mula sa Diyos. Because from the very beginning, ipinahayag ng Diyos ang katotohanan sa sangkatauhan. He instructed Adam and Eve sa kanilang role, sa kanilang identity, sa kanilang purpose. However, alam natin in Genesis 3 that Satan twisted God's Word. At dito'y bumagsak ang sangkatauhan sa kasalanan by misinterpreting God's truth. Misinterpreting God's truth. Hindi nagbigay ang kaaway ng opposing na view. Ginamit niya mismo yung salita ng Diyos and misinterpreted it. Kumbaga, hindi niya lantaran na, kung ito sinabi ng Diyos, gagawa siya ng pangontra. He uses God's Word Himself. Sabi ng Genesis 3:1-5, ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mahilap na hayop sa parang. Ano yung tanong niya? Dito, first, parang inquiry. Sinabi ba ng Diyos? It's an inquiry. Pero tignan nyo, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan. What was God's instruction to Adam and Eve? Only one tree. Right? Just one tree. Pero dun sa inquiry ng ahas, did God really say you cannot eat of any tree?
In fact, kung ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay, yung basahin niyo yung Genesis 2, everything, yung mga bunga, ang sabi, it is good, it is pleasant in the eyes. Lahat ng bunga. But because of this lie, sa paningin ni Eve, ang naging good and pleasant lang was that forbidden fruit. So, in a sense, kailangan nating makita na nung itong ahas na ito ay ini-inquire si Eve, she was actually interpreting God's truth. At ang tanong dito, yung interpretation kaya niya ay tama or mali? Because here's the thing, nung nilikha tayo ng Diyos, hindi rin tayo nilikha ng Diyos as if AI, na parang pag in-input mo, ito gawin mo, exactly that's what they will do. God created us also to be interpreters. So, we interpret the world around us using that capability of reason na ang Diyos din ang nagbigay. But the serpent, the devil, ginamit ito upang dayain ang ating unang mga magulang by twisting and misinterpreting the words of God na ipinortray na parang mayroong masamang motibo ang Diyos sa pagbibigay sa kanila ng ganitong utos. Ano yung sinabi ng ahas afterwards? Tiyak na hindi kayo mamamatay. You will not surely die. Kaya sabi ng Diyos, once you eat this fruit, you will surely die. Ang sabi ng ahas, you will not surely die. So, sino rito nagsisinungaling? Sino yung pinapalabas dito ng ahas na nagsisinungaling? Pero ganito ang sinabi niya, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon ay mabubuksan ang inyong mata at kayo magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Para bang mayroong bad motive ang Diyos, di ba? The way it was presented. Ayaw niya na magkaroon siya ng sampa na katulad. Hindi kayo mamamatay. Alam lang ng Diyos, pag ginawa nyo yan, para bang disadvantage sa Kanya. So, you see, He used God's word, but interpreted it incorrectly. Minali niya yung interpretation. Dahil dito, nagkasala ang ating unang mga magulang, sinuway nila ang utos ng Diyos, and the whole humanity ay kasama nilang bumagsak sa kasalanan. And this is the reason kung bakit lahat tayo ay makasalanan. The image and likeness of God was broken. Lahat tayo ay namantsahan ng kasalanan in every fiber of our being. Nagkakasala tayo sa iba, nagkakasala ang tao sa atin. Ito ay dahil ang kasalanan ay nananahan sa atin. Ang kasalanan, it distorts truth and it brings destruction. Binubulag tayo nito sa katotohanan ng Diyos, makes us self-reliant, self-righteous, and self-deceived. And bilang resulta, we want to live independently from God. But separation from God, ang pagkahiwalay sa Diyos, ay kamatayan. That is the ultimate effect of sin. A fractured relationship with God. A distorted understanding of truth. Ang dinadala ng kasalanan, it's pain, sickness, brokenness, death. Because of sin, we are living in a broken world. At dahil tayo ay nabubuhay sa mundong ito, which is broken, we try to seek meaning for our lives. And this is where the good news of the Lord Jesus comes.
na sa kanyang habag, hindi niya tayo pinabayaan na mamuhay sa kadiliman, nangako siya ng tagapagligtas sa Panginoong Jesucristo, we will find that restoration of our identity. In the proto-evangelium, the first gospel, Genesis 3:15, maglalagay ako sa iyo, kausap na dito yung ahas, maglalagay ako sa iyo, sa ahas, at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi, at sa kanyang binhi, sa binhi ng babae, that offspring, na walang ibang tinutukoy kundi ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Kailan na-fulfill yung prophecy na ito? At the cross. At the cross, the Lord Jesus Christ broke the head of the serpent. It was fulfilled 2,000 years ago. Nang ang mismong anak ng Diyos ay napako doon sa krus to pay for the penalty of our sins at naging perpektong alay para sa ating mga kasalanan. We were created to receive truth from God. Pero dahil sa kasalanan, it distorted that relationship with God at maging yung ability natin to interpret the truth. But Christ came to restore us to God, paying the penalty of our sins, opening up our eyes, binuksan ang ating espiritual na paningin upang makita natin ang katotohanan mula sa Panginoong Jesucristo, maunawaan natin ang may kalinawan ng Ebanghelyo at ang katotohanan na dala-dala sa atin ng mabuting balita. And that is so we may receive forgiveness of our sins. Not only that, pero para matagpuan natin ang ating identity and purpose in Him. Ephesians 2:8-10. For by grace you have been saved through faith, and it is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship. Now here comes your purpose. Created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Purpose. To walk in Christ. So, the second thing na gusto kong makita dito, mga kapatid, makita ng bawat isa, we are restored into fellowship with God through the person and finished work of Christ on the cross. Tayo ay naibalik sa pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng persona at tinapos na gawa ni Kristo sa krus. And because of that, kailangan nating magpasailalim sa katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil sa mundong ito, there are competing voices. Napakaraming mga boses na nagsasabi sa atin, ito ang tama, ito ang gawin mo. Follow your heart. At dahil sa fallenness ng ating pagiging makasalanan, ating kalikasan, pinapaniwalaan natin what our sinful hearts wants to believe. Pero itong mga bagay na nakita natin ngayon, itinuturo tayo sa kasulatan at naunawaan natin ngayon na ang salita ng Diyos is the ultimate source of truth. Hindi popular na opinion, not even personal feelings. But take this as a warning. Recognize the deceptive power of sin. Huwag niyong babaliwalain ang pagiging mapandaya ng kasalanan. Adam was a perfect man. He is not like us at that point in time
kung saan tayo, ang sabi sa James, we are lured to sin by our own desires. So merong temptation externally, pero meron din tayong temptation internally because sin is in our nature. So sa kalaban natin, ang sarili nating puso, not just the environment. It's our own hearts. But Adam was a perfect man. He was sinless. He has the ability to obey and disobey. So, perfect representative siya ng sangkatauhan. But he was deceived in falling into sin. He fell into sin. How much more tayo? We need the grace of God. Recognize the deceptive power of sin. Hindi niyo ba napansin yun? Na kapag kayo ay nakikipagbulok sa tukso ng kasalanan, parang lahat na lang ng verses na sinaulo mo nag-fly away na. Biglang hindi mo alam kung ano, it distorts truth. It distorts reality. It distorts your desires. Kahapon, ayaw mo ng bagay na yan. And then all of a sudden, now, you desire it again. Because it's deceiving. It's powerful. It distorts reality. That's why we need God's wisdom instead of our own personalized truth. Ito yung nararamdaman ko eh. I think this is true for me. No. Dali natin ito sa harapan ng Diyos in repentance, knowing that it is only God that can give us clarity and purpose. And rest in Christ for the forgiveness of your sin, for the restoration of your identity. Kung ang kasalanan has distorted our understanding kung sino tayo, pagkakakilanlan natin, then Christ's work on the cross restores it. Ang mga bagay na nawala sa atin dahil sa kasalanan, Christ has recovered through what He has done. At kailangan nating tumugon sa mga bagay na ito in faith and repentance. Isang Japanese na nagngangalang Tokichi Ishii, isang kinatatakutang kriminal sa Japan in the early 1900s. Siya ay pinanganak na mahirap, abused. Kaya from a young age, parang lumaki na siyang brusko, hardened. Now, by his 20s, he became a notorious criminal. Nang halos naging karera na niya dahil 20 times na siyang pabalik-balik, in and out sa kulungan, theft, assault, violence, until he committed to brutal murder. So inaresto siya, sentenced to death by hanging, big deal. At habang naghihintay siya ng execution sa Tokyo prison, sinabi niya that he was consumed by bitterness, hopelessness. Ang sabi pa nga niya, I never had a peaceful day in my life. I lived like a wild beast. And during that time, may dalawang Christian women missionary, si Miss Florence Miller and Miss Jessie Voris. Bumisita sila dun sa prison, may dala-dala silang Japanese Bible. And they asked permission na kausapin ito si Ishii. Of course, he was hostile at first. Hindi nga niya tinitignan itong dalawang babaeng ito. So ang ginawa ng dalawang babae, they just read the Bible to him. But then dumating sila dun sa part ng Luke 23:34. Ito yung nakasulat. Father, forgive them, for they know not what they do. Pinatigil ni Ishii sila at sabi, can you read that again? Kung binasa ulit yung mga katagang ito ng Panginoong Jesucristo, Jesus, while hanging on the cross, praying for those who are
killing him. Ang sabi niya, ito ay parang sibat na tumusok sa kanyang puso. And this is what he wrote. I had never in all my life heard words like this. Wala pa akong nagpakinggan ganitong salita. I realized that I was the one who deserved punishment. And yet Jesus prayed for people like me. Ako yung dapat parusahan. Pero ako yung pinapanalangin ng Panginoong Yesus. The more I heard, the more I was filled with a conviction of my sin. I became aware of the deep evil in my heart. But I also understood that Jesus had died for me. Nakita niya ang pagiging masama ng kanyang puso, that deep evil in his heart. A deep conviction of sin. Pero may isang bagay din siyang naunawaan. Namatayin si Kristo para sa akin din. And that day, isinuko niya ang buhay niya sa Panginoong Jesucristo. His heart was changed radically na kahit yung mga opisyal doon sa preso, nakita yung peace and gentleness all of a sudden in the weeks that followed. Araw-araw siya nagbabasa ng Biblia, nananalangin, and nag-share dun sa kanyang mga kasamang preso about God's forgiveness. But of course, the day of execution came. At ito yung sinulat niya. I am now in the hands of the Lord. I am not afraid of death. Heaven is my home, and I go to be with my Savior. I am thankful for the peace I have never known before. And on the day of his execution, nandun siya, nagpunta siya doon sa execution site, not in defiance, nakagaya kung paano siyang dinala doon, but with a quiet faith. At lahat daw nung nakakita noon, saw him with that confidence that he would be with Christ. Natagpuan ni Ishi ang isang bagay na hindi kayang ibigay ng mundo sa kanya. And what is that? Forgiveness, identity, and purpose. Hindi sa mga krimen na kanyang ginawa, not in pride, hindi sa kanyang sarili, ngunit sa kapahayagan ng Diyos na natagpuan sa kanyang salita na isinakatuparan ng Panginoong Jesucristo. At ito ay totoo sa bawat isa sa atin ngayon. Maaring wala tayo sa mga preso, pero maaaring may mga tanikala na nakabalot sa iyo. Tanikala ng kasalanan, kahihiyan, kalituhan, kawalan ng pag-asa. You were created to find your purpose, to find your identity sa kapahayagan ng Diyos, hindi sa mga bagay ng mundong ito. And that same Jesus na nagpatawad kay Ishi, at hindi lang sa kanya, sa bawat isa na nananampalataya kay Kristo. Kung ikaw ay hindi pa nananampalataya sa Kanya, kaya niyang ibigay ang kapatawaran. Come to Him. Because the same Word of God that gave Him peace ay maaari ring magbigay ng kapayapaan sa iyo ngayon. Find your identity in Christ. Remind yourself of this truth every day. Pagising mo sa umaga, I am in Christ. I am in Christ. Remind yourself. Preach the gospel to yourself every morning, every moment.
When the world is challenging you, remember the words of the Father. Do you remember Christ being tempted in the wilderness and being challenged, "Are you the Son of God?" Saan tumakbo ang Panginoong Jesus? It is written. So when the devil comes after you and tells you, accuse you, "Are you a child of God?" Go to the Word and find your identity in Jesus. Tayo yung manalangin. Aming Diyos, tunay nga po, maraming mga boses sa mundong ito ang maaaring magsabi, magdikta kung sino kami, kung ano ang katotohanan, kung ano ang dapat namin gawin. Ngunit kagaya ng aming napakinggan ng katotohanan, Panginoon, ay kami ay nilikha mo upang umasa sa iyo, dumepende sa iyo, at tumanggap ng katotohanan mula sa iyo. Help us to find our purpose, our identity in Christ alone, not upon the temporary things of this world. Salamat, O Diyos, sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Ikaw ang magpalakas sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.